ABS-CBN, may good news at GMA7 nagko-cost cutting. Yan po yung ating bibigyan ng komento, reaction, opinion sa araw na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit niyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating ang babasahin at pupusuan. Kaya naman wag na nating patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Kita ng GMA Network, bumaba, bunsod ng pagbaba ng ad revenues. Bumaba ang kita o profits ng GMA Network, bunsod ng bumababa at kumukonting advertising placements. Dahil na rin sa nagbabagong paraan ng paggamit ng media ng publiko. Inulat ng Kapuso Network ang pagbaba ng net income nito sa unang siyam na buwan ng 2024. Kung ibabahagi, nakakuha ang GMA ng 10% ang pagbaba ng revenues nito sa 12.46 billion pesos dahil na rin sa nagiging kaunti na lang ang paglagay ng ad sa free TV sa panahong ito. Sinasabi rin ng GMA na ang kita sa advertising ay bumagsak ito noong nakaraang taon. Tila masakit ito sa kumpanyang umaasa sa 90% ng kanilang kita mula sa ads. Sa kabila nito, bumabawi ang GMA sa kanilang presensya sa digital platform kung saan karamihan sa mga manonood ay doon tumutungo na nagresulta naman sa pagtaas ng kita nito dahil naman sa mas bumubuting panonood ng ilan sa mga digital channels nito gaya ng Kapuso Stream, habang inilunsad naman ang YouTube channel ng GMA Pictures upang ihatid ang ilan sa mga pelikula nito sa publiko. Ngunit tila marami pang dapat gawin ng Kapuso Network upang maiwasan ang sobrang paggastos dahil sa pagbagsak ng kita nito. Sa ngayon, sa taong ito, tumaas ang gastusin ng GMA ng 1% kahit na nagbawas ito sa production at sales cost. Sa makatuwid, habang pinapataas ng GMA ang kanilang production, kailangan pa rin itong magbayad ng higit pa para sa mga pasilidad, serbisyo at mga lisensya nito. Hinintay ko po mga tagapanood yung sinasabi niya dito sa title niya na good news para sa ABS-CBN, pero wala po parang ang topic niya lang po patungkol po sa GMA7 doon sa cost cutting na ginawa at saka yung mababang revenue ng GMA7, pero wala po yung good news para sa ABS-CBN. Well, parang sa akin po mga tagapanood, dating sa akin, yung pagbaba yung pagko-cost cutting ng GMA7 at pagbaba ng revenue is parang yun siguro yung nakikita niyang good news para sa ABS-CBN. Ibig sabihin po, parang patas na po sila mga tagapanood na mababa ang kita nila. Pero syempre, mas talo doon ng GMA7 kasi nga po, meron silang studio, meron silang pinaka-channel na naipapalabas yung kanilang mga programa, unlike ABS-CBN na wala pa po silang network ngayon dahil suspendido nga po sila mga tagapanood. At sa pagbaba naman ng revenue nila, hindi po maiiwasan yan dahil meron pong tinatawag na innovation Di ba? Meron pong mga pagbabagong nangyayari. Karamihan po ng mga TV ngayon smart TV na meron ng kasamang social media like YouTube po. Siyempre alam naman natin na mas talagang angat ngayon yung YouTube mga tagapanood. Mas doon na lang sila nanonood, lalo na kung naka-premium yung YouTube nila. Wala na pong patalastas na sobrang haba. Hindi po katulad nung nasa TV ka pag nanonood ka ng mga programa. Ang haba po ng mga patalastas nila. Minsan nababagot na yung mga audience, yung mga nanonood dahil sobrang haba po ng patalastas at ang dami din po mga tagapanood. Kaya siguro nagtatransfer or lumilipat yung ibang mga audience sa digital platform na. Idagdag pa po dyan yung pamamayagpag ng Netflix at marami pa pong iba na pwede kang manood ng mga movies o mga teleserye na wala na pong masyadong advertisement. Kaya yung mga network siguro ngayon mga tagapanood humihina na talaga. Well, ganyan po talaga. Wala namang permanente sa mundo. Meron po talaga. Ang permanente lang ay yung pagbabago. So yun lang po mga tagapanood. Nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas.
share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.